Hindi madalas malaman ng mga tao na ang nakaraan ng kontrabida ay 100,000 beses na mas masakit kaysa sa bida. Kung hindi ka naniniwala, subaybayan ang kwentong ito. Sa gitna ng madilim na gabi, walang tigil ang pagpatak ng mabibigat na ulan. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, isang nanginginig na kamay ang sumuporta sa basang lupa. Lumitaw ang isang linya ng teksto. Paikutin ito. Sumigaw siya. Tahimik na nakaupo sa ilalim ng malakas na ulan. Matamang pinagmamasdan ang taong nasa harap niya na mahigpit na hawak ang espada. Malamig na itinutusok ito sa kanyang katawan. Isa pang linya ng teksto ang lumitaw. Kung gusto niya akong patayin. Ang mukha ni The Q-Line ay naging manhid. Ang mga mata ni Ephraim ay napakalamig. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak sa espada. Malakas niyang itinulos ito sa dibdib ni The Q-Line. Sa gitna ng sakit, bumulwak ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay itinaas ni The Q-Line ang kanyang duguan kamay. Isa pang linya ng teksto ang lumitaw. Siya ay nasa ilalim pa rin ng malakas na ulan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang bumubulong. Napakaganda at walang pakialam. Dahan-daang hinaplos ng kanyang kamay ang mukha ni Ephraim. Ngunit malamig itong umatras. Nang makarating sa tiyak na distansya, tahimik na tiningnan ni The Q-Line siya. Hayop kang babae ka. Nang makita iyon, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasabay nito, lumitaw muli ang sistema. Humihiling ng pagkansela ng kasunduan sa kasal at ang kamatayan ni The Q-Line. Si Kim Woo-jin ay napabuntong hininga sa tuwa nang makita ang mensahe ng pagbati. Salamat sa Diyos. Pinunasan ni Woo-jin ang kanyang mukha sa pagod. Sa wakas, tapos na ang error. Masaya niyang tiningnan ang screen dahil nagawa niyang ayusin ang bug na iyon. Ilang dekada ng buhay ang ginugol ko para dito. Sa wakas naayos ko na ang bug na palaging nangyayari sa storyline ng pagkansela ng kasunduan. Ang pangalan ko ay Kim Woo-jin. Nag-inat si Woo-jin at humikab. Malapit na siyang makatakas sa walang katapusang overtime na ito. Ipinagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili. Ako ay isang game programmer. Isang developer ng handheld games sa ROE. Sa basurahan ng industriya ng handheld games sa Korea. Bigla silang sumulpot, mula ng itatag. Puro mga dekalidad na laro ang kanilang inilabas. Dahil dito, sumikat ang kumpanya sa buong mundo. Ang larong time testing at inaayos ko ngayon ay ang pinakabagong AAA game ng ROE. Isang laro na katumbas ng halaga ng buong kumpanya ng ROE. Bagamat pagod na pagod si Woo-jin, kailangan niyang magsikap dahil ito ang buhay at kamatayan ng kumpanya. Sa madaling salita, isang laro ang magdadala sa amin sa tuktok o sa ilalim. Tingnan natin. Mga 11:00 na ng gabi. Ang pangunahing atraksyon ng larong ito ay ang hirap at ang storyline na nagbabago depende sa desisyon ng manlalaro. Kaya kahit single-player game ito, may komplikadong kwento ito. Umiikot sa mga natatanging karakter na nilikha ng matalinong AI. Ang bagong paraan ng paglapit sa single-player game na iyon ang nakatulong sa amin na makuha ang atensyon ng buong mundo. Dagdag pa, maraming propesyon ang mapipili. Ang ilan ay bihira pa. Halimbawa, Knight, Sorcerer, Adventurer, Demon, Demon Hunter, Noble, at kahit hari. Maaaring maging kahit sino ang manlalaro sa laro. Ibig sabihin, kung makukuha ng laro ang karapat-dapat na pagkilala, maliligo kami sa pera. Napaisip si Woo-jin. Ngunit ang gantimpala ay may kasamang panganib. Kung mabibigo ang laro, babagsak din ang kumpanya. Pagkatapos ng maikling pahinga, muli siyang nagsumikap sa trabaho. Dapat ko munang suriin ang impormasyon ng karakter. Habang narito, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit ilang buwan na akong nag-overtime. Naiinis si Woo-jin sa karakter na si The Q-Line. Lahat ito dahil sa gagawang ito. Impormasyon ng karakter, pangalan, The Q-Line von Grahan Yapline. Propesyon, Senior Professor. Mana, 3,357. Ang sentrong karakter sa segment na, ang kamatayan ni The Q-Line, ang segment na sa wakas ay nalampasan ko nang walang anumang bug. Si The Q-Line von Grahan Yapline. Isang kilalang kontrabida at isa sa mga mid-boss ng laro. Dahil siya ay isang malaking kontrabida na may kaugnayan sa maraming papel. Napakaraming error at bug ang kailangang ayusin. Ngunit ngayon, sa wakas, nagtagumpay akong patayin siya nang walang anumang problema. Ang dahilan ng kanyang kamatayan sa pagkakataong ito ay pinatay siya ng kanyang kasintahan. Nag-inat si Woo-jin. Tuwang-tuwa. Tapos na.
Ngunit nagdulot siya ng napakaraming problema sa buong segment. Biglang may boses ng babae na narinig mula sa likuran. Ngumiti ng malumanay si Woojin. Kumusta na ang testing? Ang magandang babae sa harap niya ay si Yuara, ang team leader ng aming programming team at nag-atubili siya ng matagal. Ang dati kong kasintahan. Naalala ni Woojin ang nakaraan. 7 taon silang magkasama. Pareho silang masaya noon at bawat sandali ay puno ng saya. Naalala ni Woojin ang mga malalamang na halik at magkahawak na mga kamay. Naalala niya ang mga araw na magkasama sila. Sa totoo lang, adik siya sa trabaho. Samantalang ako, tamad. Naalala niya noong tinanggap siya ni Ara sa kumpanya at nagtrabaho sila ng magkasama. Ngunit ang nagtulak sa kanya para umunlad ay ang humanap ng trabaho para sa akin at pilitin akong gumawa ng mas mahusay at mas marami. Nang maalala ang nangyari pagkatapos, labis na nalungkot si Woojin. Ngunit sa huli, naghiwalay kami. Alam niyang kasalanan niya. Hindi ako nagbago kahit na ginawa na ni Ara ang lahat. Biglang malumanay siyang tiningnan ni Ara. Narinig kong nahihirapan ka dahil sa bug. Natutuwa akong nalampasan mo ito. Medyo nalungkot si Woojin dahil sa nakaraan. 6 na buwan na mula nang maghiwalay kami. Narinig kong may bago na siya ngayon. Malamig niyang ipinatong ang kamay sa mesa. Mukhang maayos naman kayo ng bago mo. Ha, nang marinig ang mga salitang iyon. Ngumiti lang si Ara ng buong lamang. Sa kumpanyang ito, mabilis kumalat ang chismis. Sa tingin ko, maayos naman. Medyo nainis si Woojin. Nakakainis marinig iyon mula sa kanya. Inis siyang tumitig sa computer at sinabing, sana magkatuluyan kayo at maging masaya habang buhay. Tumawa si Ara sa pagiging isip bata niya. Huwag ka nang magtampo. Mag-focus ka sa trabaho. May naalala si Ara. Nga pala. Sabi ng scriptwriter, gusto nilang baguhin ang setting at gusto nilang baguhin natin ang ilang character templates. Pagod na nagreklamo si Woojin. Na naman, araw-araw nagbabago. Sumandal siya sa baba. Pagod sa dami ng trabaho. Teka, itong karakter na ito, mid-boss ba talaga siya? Pwedeng patayin siya ng mga manlalaro ng maaga kung suswertehin sila. Ngumiti si Ara ng may interes. Iyon ang atraksyon ng larong ito. At si The Q-Line. Habang lumalalim ang kwento, lalo siyang lumalakas. Bawat manlalaro ay may iba't ibang pagpipilian at nagpapataas ng hirap sa proseso. Tumango si Woojin bilang pagsang-ayon. Tama ka. Ipinatong niya ang kamay sa baba at idinagdag. Pero alam mo ba, ang karakter na ito ay idinisenyo base sa iyo. Nagulat si Woojin. Si The Q-Line. Humadyak-jak si Ara sa tuwa. Noong hinuhubog mo siya, hindi mo ba napansin? Pareho kayong may pekeng. Mapagpanggap na anyo. Nagpakita ng pagkalito si Woojin. Pero ilang beses ko lang nakita ang scriptwriter. Nang makita ang ekspresyon niya, lalo siyang gustong asarin. Kaya sa tuwing naglalaro ako, pinapatay ko siya agad. Parang gustong manakit ang mga mata ni Woojin. Anong ibig mong sabihin? Malakas na tumawa si Ara. Inaasar siya. Pareho kayo ng ugali. Hindi makapaniwala si Woojin. Talaga, kamukha ko yung taong ang huling linya ay hayop kang babae ka. Nang makita ni Ara ang kanyang tulalang mukha, tumigil na siya sa pang-asar. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Ano sa tingin mo ang test play? Nag-alala si Woojin dahil natatakot siyang malugi ang kumpanya. Masaya ang laro mismo, pero nag-aalala ako kung paano makakaligtas ang kumpanya dahil dito nakasalalay. Nang makita iyon, inalo siya ni Ara. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga ganyang bagay. Lubos siyang kumpiyansa sa kanilang laro. Ang trailer ng gameplay ay nagpasabik sa mga tao sa buong mundo. Siguradong hindi ito mabibigo. Biglang may nakitang anino si Woojin sa ibaba ng kumpanya. Mahal, nandoon ka ba sa baba? Sumunod ng tingin si Ara at hindi rin napigil ang magulat. Naku po, itinuro ni Woojin ang taong nakasandal sa kotse sa ibaba. Kita mo, yung taong nakasandal sa kotse. Nataranta si Ara. Ang lalim na ng gabi. Kahit malungkot, pinilit niyang magpakatatag. Ano pang ginagawa mo rito? Huwag mo na siyang paghintayin. Malungkot na tumingin si Woojin sa ibaba. Puntahan mo na siya. Dahan-daang ngumiti si Ara. Tama ka. Aalis na ako. Habang papalingon palabas ng pinto, itinaas niya ang kamay para kumaway. Palem, magaling ang ginawa mo ngayon. Malamig na sumagot si Woojin. Palem, sa labas, mataas na ang buwan sa kalanggitang puno ng bituin. Sa silid, maririnig ang tik-tak ng orasan.
Mabilis na nakabawi si Woojin at sumabak muli sa trabaho. Balikan nating suriin si The Q-Line. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Tahimik na nakatitig kay The Q-Line. Pero seryoso ba ang scriptwriter? Ako ba siya? Habang nagkiklik at inoobserbahan ang impormasyon ni The Q-Line. Mayroon siyang 6 na katangian at siya ay parehong henyo at isang pangkaraniwang salamangkero. Palaging binabanggit ng mga tao ang kanyang maluwalhating nakaraan. Noong bata pa, si The Q-Line ay pinuri bilang isang henyo at itinuring na isang child prodigy sa Mahika. Ngunit sa katotohanan, mas pangkaraniwan siya kaysa sa inaasahan. Kaya ang kombinasyon ng kanyang amor proprio at kayabangan. Nagdududa si Woojin sa karakter na nilikha base sa kanyang imahe. Nilikha ang pinakamasamang posibleng personalidad sa sangkatauhan. Sa puntong ito, matatawag pa ba siyang tao? Medyo nagdududa siya sa buhay. Sabi nila, habang lumalalim ang kwento, lalo siyang lumalakas. Kahit medyo hindi niya gusto ang karakter. Nakakaramdam pa rin siya ng simpatsya. Ngunit sa huli, napapaligiran siya ng mga taong kinasusuklaman siya. Walang exception. Tumingin siya sa computer at bumulong. May maidaragdag pa ba ako sa personalidad niya? Mga bagay na hindi nakakaagaw pansin. Ang kamay niyang gumagamit ng mouse ay lalong nagkaroon ng lakas ng loob. Total, ako naman ang inspirasyon niya. Bigla siyang nakakita ng isang katangian. Tingnan natin, may katangiang ito. Pag-unawa, ito ba ay magbibigay sa kanya ng simpatsya o awa? Hindi siya tumigil sa pagdaragdag ng mga kapaki-pakinabang na katangian sa karakter. Sige. Gawin natin to. Kahit papaano, dapat mas madali kang makaramdam ng simpatsya kaysa sa akin. Dahil ginagawa na rin lang. Itinuloy na niya. Habang pumipindot, bumulong siya. Okay to. Gusto ko to. Ito pa. Pagkatapos magdagdag ng maraming features. Napansin niyang sobra na ang naidagdag niya. Umubo siya ng bahagya para kumalma. Oops, nasobrahan yata ng pagdagdag ng magagandang bagay. Kung iisipin. Hindi ko dapat ginawa yun. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang alisin lahat ng katangiang idinagdag niya. Dapat ko siyang ibalik sa orihinal na estado bago magkaroon ng problema. Sinusubukang ayusin ni Woojin nang biglang may tunog na ting mula sa computer na ikinagulat niya. Ibalik ka sa dati. Medyo natakot siya. Anak ng Tokwa. Nakakagulat. Sino namang nag-message ng ganitong oras? Tiningnan ni Woojin ang computer at nagulat sa tunog. Iyon ay isang notification ng mensahe. Teka, ang scriptwriter. Mabilis siyang sumagot. Opo, ano po ang gusto ninyong ayusin sa template? Sabihin niyo lang po, aayusin ko agad. Sa kabilang linya, wala namang hininging anuman. Gusto lang manood. Wala, nandito lang ako para manood. Naguluhan si Woojin. Ano bang sinasabi nila? Mabilis siyang sumagot sa kabilang linya. Paumanhin po, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ibig niyo po bang sabihin? Sabay tayong mag-check ng bug. Malakas na tumawa ang nasa kabilang linya. Hindi. Tumingin ka sa bintana. Naguluhan si Woojin ngunit sumunod pa rin. Bintana. Anong meron doon? Sa labas ng bintana ngayon ay may madilim na ulap. At sa loob nito ay may malalakas na kidlat sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ni Woojin sa gulat. Nakatitig siya sa kalangitan. Nagtatanong sa sarili. Ano yun? Bituin sa langit. Biglang, ang butas na iyon ay nagpakawala ng isang malakas na kidlat, na yumanig sa kalangitan, at lumikha ng isa pang butas. Maraming nakakatakot na mukha ang sumigaw. Maraming kamay ang biglang lumabas. Hindi pa rin naiintindihan ni Woojin ang nangyayari. Anong nangyayari rito? Ito, nahihilo pa rin ang isip ni Woojin. Nasaan? Biglang may sumigaw sa sakit. Labis na nagdududa si Woojin. Sino to? Malamig na paalala ni Efren. Tandaan mo, anak, laging mag-ingat. Malamig niyang sinabi. Hindi basta-basta si The Q-Line. Maaaring mukhang bagsak siya ngayon. Sinusubukan niyang i-brainwash ang kanyang anak. Pero pwede siyang bumangon anumang oras. Patuloy na malamig na nagpapaalala si Efren. Binabalanse lang niya ang kanyang talento. Total, isa siyang kasuklam-suklam na kontrabida. Biglang, umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang isang matinis na sigaw. Gising, gising, gumising ka na. Napamulat siya dahil sa ingay. Galit na tiningnan ni Yeriel ang kanyang kapatid. Hanggang kailan ka hihiga dyan? Natakot ang katulong at hinayla siya. Binibini, pakalmayin po ninyo ang sarili. Hindi niya pinansin at sumigaw.
Matatawag mo pa bang tao ang sarili mo? Pagod na hinawakan ni The Q-Line ang kanyang ulo at bumantong hininga. Ilang araw na pala simula nang mapasok ko ang katawang ito. Bigla siyang umupo, hawak ang ulo dahil sa hilo. Ngunit parang panaginip pa rin ang lahat. Humigpit ang pagkakahawak ni Yeriel sa kanyang kamao. Nanggigigil sa galit, labis siyang nalungkot dahil ang kanyang kapatid ay nagpapabeya dahil sa pag-ibig. Hanggang kailan mo wawasakin ang sarili mo dahil sa isang babae? Gusto mo bang dungisan ang pangalan ng ating pamilya? Hindi umimik si The Q-Line, na lalong ikinagalit ni Yeriel. Itinapon niya ang mga papeles sa sahig. Malamig na tumalikod at umalis. Iniwan ko na ang mga papeles dito. Kung ayaw mong matanggal sa pinakamamahal mong posisyon bilang propesor, bumangon ka na at magtrabaho. Nakaupo si The Q-Line sa kama. Hawak ang ulo. Tahimik. 1 linggo na ang nakalipas. Biglang nagliwanag ang kalangitan sa gabi. Matagal siyang nakaupo sa kama. Sinusubukang ayusin ang mga pangyayari sa kanyang isip. At nagising ako sa isang di pamilyar na lugar. Sa loob ng isang di kilalang katawan. Tumingin sa paligid si The Q-Line at agad na natanto kung nasaan siya. Masasabi kong nasa mundo ako ng larong aking Pine program. Ang mga imaheng paulit-ulit niyang nakita ay lumitaw. Ang pamilyar na tanawin ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Tumayo si The Q-Line. Dahan-daang hinubad ang suot na damit. Dagdag pa, nasa katawan ako ng taong iyon. Malakas siyang nagpalit ng ibang damit. Hindi makakatakas sa kamatayan. Ano man ang mangyari sa storyline ng mundo. Ang pinakamasamang karakter sa lahat. Malamig na isinuot ni The Q-Line ang itim na guwantes. Nagdagdag ng misteryosong pakiramdam sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naging napakatakot dahil ang katawan na kinaroroonan niya ay pag-aari ng kontrabidang si The Q-Line. Naging kontrabida akong si The Q-Line. Madaling araw sa mansyon ng Yap Line. Silid tulugan ni The Q-Line. Umupo si The Q-Line. Nakasandal sa headboard ng kama. Nag-iisip, 1 linggo na ang lumipas simula nang mapunta ako rito. Dahan-dahan niyang hinawi ang kanyang magulong buhok at nanatiling tulala. Noong una, akala ko panaginip lang ang lahat. Hindi sumuko si The Q-Line. Kinurot ang sariling pisngi at napabuntong hininga. Habang lumilipas ang mga araw, ang pakiramdam ng isang buhay na nilalang ang nagtulak sa akin na tanggapin na ito ang katotohanan. Walang magawa, sumandal si The Q-Line sa headboard. Nag-iisip, pagkatapos mamatay ng ganito, posible kayang nararanasan ko ang isang uri ng kabilang buhay. Gayunpaman, ang tiyak ko ay ako ang kontrabida ng larong Dine Develop. Si The Q-Line von Graham Yap Line. Ang makita ang sarili mula sa isang ordinaryong tao na napasok sa katawan ng isang kontrabida ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Si The Q-Line ay isang mid-boss sa laro na makakaharap ng manlalaro anuman ang landas na kanilang piliin. Siya ang kaaway ng mga magulang at kasintahan ng maraming karakter. At pinagmulan ng iba't ibang uri ng mga kaganapan. Naging ganoong klaseng kontrabida ako. Ang pinakamalaking problema ay hindi ko alam kung saang yugto na ako ng laro. Ang tanging alam ko ay ang kabuuang dami ng mana na mayroon ako. Ngunit hindi ko alam kung paano ito gamitin. Hindi matanggap ang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni The Q-Line sa sarili. Hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko sa ganitong kalagayan. Bagamat sinabi iyon, may mga iniisip si The Q-Line na hindi niya masabi. Hindi ako nagbibiro, ngunit nang subukan ng lahat ng staff. Kasama ako. Ang mga game route ng higit sa 1,000 beses sa proseso ng development. Si The Q-Line ay nabuhay lamang sa iisang senaryo. Siya talaga ay isang kontrabida. Nilikha lamang para gampanan ang kanyang papel bilang isang mid-boss. Itinigil ang komplikadong pag-iisip. Dahan-daang tumingin si The Q-Line sa ibaba at nakita ang isang tumpok na mga dokumento na maayos na nakasalansan sa tabi ng kama. Ito ang mga dokumentong iniwan ng babaeng iyon. Senior Professor ng Royal Academy. Si The Q-Line. Pangunahing kaalaman sa mahika at pangunahing pag-iisip na may kaugnayan sa mana. Nang tingnan ang tumpok ng mga dokumento sa harap niya, isang pangalan ang sumagi sa kanyang isip, Yeriel von Dellen Yap Line. Ang babaeng nag-iwan ng mga papeles habang natutulog siya. Siya ang half-sister ni The Q-Line at siya rin ang gumaganap bilang tunay na pinuno ng pamilyang Yap Line kapalit ni The Q-Line. Bukod pa rito, alam din niya na hindi maganda ang relasyon nila ni The Q-Line. Nang mabanggit ang pangalan niya, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Ang babaeng binanggit ni Yeriel kanina.
Muling lumitaw ang imahe ng babaeng may puting buhok. Marahil si Julie. Mukhang may namamagitan kina The Q-Line at Julie. Naalala ang imahe. Galit na tumalikod si Ariel at umalis sa silid. Nasa isip pa rin niya. Iiwan ko ang mga dokumento dito. Kung ayaw mong matanggal sa posisyon bilang propesor, bumangon ka na at magtrabaho. Nang mahimasmasan, bumulong si The Q-Line sa sarili. Kung maaalala ko, nabanggit niya yata ang posisyon bilang propesor. Ilang sandali bago niya napagtanto na may klase pa siya ngayon. Pagkatapos, bumantong hininga si The Q-Line. Hawak ang tumpok ng mga dokumento. Dapat na akong umalis. Nang tingnan ang tumpok ng mga dokumento sa harap niya, napaisip si The Q-Line. Dahil hindi pa ako nakapagturo sa buong buhay ko, kailangan kong mangalap ng anumang impormasyong makukuha ko. Ang pinakamahalaga, biglang lumitaw ang system board sa harap niya. Pangunahing layunin sa buhay, maging isang kinakailangang karakter para sa laro. Bayad sa pagtuturo sa akademya, balanse 0.5. Nang makita ang system board na walang dahilang lumitaw, bumantong hininga si The Q-Line. Itong mga linyang ito, palaging lumilitaw. Hindi na niya ito pinansin. Agad na bumangon si The Q-Line. Iniisip sa sarili, kahit na dahil dito o dahil kay Ariel, kailangan kong kumilos. Isa siya sa mga salik na nagdulot ng kamatayan ni The Q-Line. Habang nag-iisip, mabilis na naglakad si The Q-Line papunta sa banyo. At ang balanse ay medyo mahalaga rin. Paano ako magtuturo? Siyempre, kailangang mag-alala. Pero okay pa rin naman. Total. Ang katawang ito ay may skill na pag-unawa. Nang hawakan ni The Q-Line ang pinto para pumasok, biglang lumitaw ang notification ng sistema. Likas na pag-unawa, ang kakayahang maunawaan ang lahat ng bagay. Maaaring i-activate sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mana. Bago naging si The Q-Line, idinagdag ko ang skill na ito sa kanya sa pag-asang maaari siyang maging mas makatao. Dahil ito ay isang likas na skill na lumilitaw sa huling bahagi ng laro. Magkakaroon ito ng ilang mga nakatagong gamit. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno na ng tubig ang isang malaking paliguan. Mabilis na naligo si The Q-Line. Habang nagsusuot ng damit, nag-isip siya. Ang banyo at mga damit ay hindi pamilyar. Ngunit mas natural ko silang nagagamit kaysa sa inaasahan ko. Pagkasabi nito, sumagot ang kanyang kalooban na parang isang ugali. Na para bang palagi akong nabubuhay bilang si The Q-Line. Tiningnan ang sarili sa salamin. Napabuntong hininga si The Q-Line. Noong una, iisipin kong masyadong magarbo ang ganitong mga damit. Ngunit ngayon, napaka-elegante at comfortable nila. Tahimik niyang inayos ang kanyang guwantes at nag-isip. Ito rin ay dahil sa impluwensya ng mga katangian ni The Q-Line tungkol sa pagpapakitang tao. Dignidad at aesthetic sense. Nang may mapagtanto, biglang umitim ang mukha ni The Q-Line at bumulong. Na parang ang imahe niya sa dating mundo ay sinasakal ng karakter na pinasukan niya. Kasama ang mga salitang, lahat ay nagsasabing ito talaga ang katawan ng tao. Mabilis niya itong isinantabi, hindi maiwasang mapabuntong hininga. Sa totoo lang, hindi ko kayang gumawa ng kilos na labag sa kagandahang asal na inaasahan ng katawang ito. Kahit ang mga bagay na hindi comfortable kay Kim Woo-jin noon ay natural na ngayon. Habang naglalakad, kampanteng nag-iisip si The Q-Line. Kahit para lang mangalap ng impormasyon. Ang pagdalo sa aking unang lecture ay tila masyadong normal. Bagamat sa labas ay nananatiling malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Sa kaloob-looban ng kanyang isip ay mayabang siya. Ako ay isang natatangi at kagalang-galang na maharlika. Sa kabilang dako, isang lalaking hindi makapaniwala ang itsura ang mahinang nagsalita. Ano to? Si Kim Woo-jin. Isang malusog na binatang Koreano. Matangkad at gwapo rin. Hiram ang huling salita ng isang tao bago maghiwalay. Tiningnan ang card sa harap niya. Malungkot na nagsalita si Yuara. Isang nakakainip at tamad na gago. Natanto ni Kim Woo-jin na iyon nga siya. Tama, hindi ko malilimutan ang sarili ko. Pagbalik, nang makita si The Q-Line na dumating, yumuko ang tsuper bilang pagbati. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya ang sarili. Hindi pwedeng magpabeya. Pagpasok sa sasakyan, nakalimutan na niya ang sinabi niya bago sumakay. Teka, parang hindi pa ako nakasakay sa ganito kamahal na sasakyan sa dati kong buhay. Hindi nagtagal ang saya nang maalala ni The Q-Line ang nakaraan. Na nagpakunot ng kanyang noo. Foot race. Naalala ko na naman yung oras na yun. Nakakainis.
Kakawala pa lang sa magulong pag-iisip. Nang lumingon si The Q-Line, natuklasan niyang may isang bata na nakaupo sa tabi niya. Na ikinagulat niya, bagamat mausisa, hindi tinanong ni The Q-Line ang pangalan ng bata. Tinitigan lang ito at tinanong ang sarili. Sino kaya ang batang ito? Naramdaman ang tingin ni The Q-Line. Lumingon si Allen para harapin siya at unang nagsalita. Propesor, magandang umaga po. Pagkasabi nito, ibinigay niya ang tumpok ng mga dokumento kay The Q-Line. Tiningnan ang sunod-sunod na kilos ng bata. Casual lang na kinuha ni The Q-Line ang mga dokumento. Iniisip ang pagkakakilanlan ng bata. Mukhang sekretarya o assistant ni The Q-Line. Hindi nakakuha ng sagot. Direktang nagtanong si The Q-Line. Salamangkero ka ba? Nang marinig iyon, nagdududang sumagot si Allen. Po, halos 3 taon na po akong tinuturuan. Nang makuha ang sagot, nagbago ng usapan si The Q-Line. Nagbibiro lang ako. Habang nasa daan, tiningnan ni The Q-Line ang mga dokumento at napabuntong hininga. Akala ko mga materyales ito para sa lecture. Pero mga linya pala ito na kailangan ko lang basahin. Habang nagbabasa, naintindihan niya ang problema. Ang nilalaman ng lecture ay inihanda mula simula hanggang wakas. Ang ibig kong sabihin, imposibleng ang walang kakayahan at mayabang na si The Q-Line ay maghahanda ng lecture ng mag-isa. Itong batang ito ang gumawa para sa kanya. Dito na niya naintindihan ang problema at nagsalita. Magaling. Para bang natatakot na hindi marinig ng iba. Inulit ni The Q-Line. Magaling. Nang makita siyang ganoon, maiyang nagtanong si Allen. Po, hindi sinagot ang tanong niya. Nagbago ng paksa si The Q-Line. Magpahinga ka na lang hanggang makarating tayo. Nang marinig siyang sabihin iyon, sumagot si Allen. Opo, naiintindihan ko po. Nasaksihan ang eksena. Hindi napigil ang magtaka ng tsuper. Pinuri ng amo ang isang tao. Hindi nagtagal. Itinaas ni The Q-Line ang kamay para pigilan ang hindi komportableng pakiramdam sa kanyang katawan. Walang tigil na nagrereklamo sa isip. Anong klaseng irrational na personalidad ito? Sumakit ang tiyan ko pagkatapos pumuri ng isang beses. Ito pala ang tunay na ugali ni The Q-Line. Naramdaman ko na ito bago umalis sa mansyon. Ngunit parang naapektuhan din ng personalidad ni The Q-Line ang isip ko. Biglang huminto ang sasakyan kasabay ng anunsyo ng tsuper na pumutol sa kanyang pag-iisip. Nandito na po tayo, sir. Pagbaba ng sasakyan, namangha si The Q-Line sa lahat ng nasa paligid. Ito pala ang lugar ng trabaho ni The Q-Line. Ang Royal Academy. Tinitingnan ng Royal Academy sa harap niya. Malabong naisip ni The Q-Line ang lecture na binanggit. Rodeo Hall. Sa Rodeo Hall. Sa lecture hall. Sobrang ingay ng mga tao. Sa wakas, makakadalo na ako sa lecture ni Senior Professor The Q-Line. Ang henyo sa spell analysis na yun. Hindi lang yun. Narinig kong child prodigy din daw siya. Walang pakialam sa mga usapan. Casual na pumasok si The Q-Line. Pagkatapos ay nagsalita, pansin. Nang makitang maayos na ang upo ng mga estudyante, lumapit si The Q-Line sa lectern at ipinakilala ang sarili. Ako si The Q-Line von Graham Yapline. Naatasan akong magbigay ng lecture na ito bilang senior professor ng Magic Tower. Pagkatapos, walang maraming salita, inilapag niya ang tumpok ng mga dokumento. Malamig na nagsalita, kung gayon, magsimula na tayo. Nang makita si The Q-Line, nag-usap-usap ang mga babaeng estudyante. Ang gwapo niya at matalino pa. Ang cool. Nang marinig iyon ng mga babaeng estudyante, bahagyang nanginig si Efferin sa galit. Cool. Sa wakas, nagkita rin tayo. Sa lugar na hindi nakikita ni The Q-Line at ng mga estudyante. Si Efferin na may mukhang puno ng Ubejestven Intensya ay lihim na minumura si The Q-Line. Basurang hayop. Kaaway ng tatay ko. Nagsimulang ikwento ni Efferin ang kanyang masakit na nakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Nagpakamatay ang tatay ko, sa libing ng kanyang ama. Hindi siya umiyak, hindi rin kumurap, tahimik lang na nakatitig sa mga labi ng kanyang ama. Walang buhay ang mga mata. Naisip niya, pagkatapos ng maraming taon na inialay ang kanyang buhay sa pagsasaliksik at interpretasyon ng banal na kasulatan. Winakasan niya ang sariling buhay dahil sa pagkabigla matapos manako ang kanyang research thesis. Ang nagnakaw ng thesis ng tatay ko. Pinupuri ng publiko bilang henyo sa interpretasyon ng banal na kasulatan. Ang imahe ni The Q-Line sa kanyang isip ay biglang nadurog. Labis siyang nagalit sa kanya. Oo, ang tinutukoy ko ay ang hayop na yun.
Si The Q-Line. Ang mga notis ng pagseselyo ng mga ari-arian ay malinaw sa kanyang isip. Pero wala akong magawa. Pagkamatay ni tatay, nawala na ang lahat sa akin. Noong panahong iyon, ang kanyang maliit at payat na katawan, nag-iisa at naliligaw sa sariling bahay na dati napaka-pamilyar. Dati akong maharlika. Hindi lang pamilya ang nawala sa akin, kundi pati na rin ang aming lupain at lahat ng ari-arian namin. Sa huli, wala na akong mapupuntahan. Niyakap ni Ephraim ang sarili. Walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalamig. Noon ko ipinangako sa sarili ko, maghihiganti ako sa basurang yun. Ngayon, para makaupo sa klase ni The Q-Line, labis siyang nagsikap. Pagkatapos ng araw na iyon, walang tigil akong nagtrabaho araw at gabi. Hanggang sa wakas, natanggap ako sa Royal Academy kung saan nagtuturo si The Q-Line. Humigpit ang pagkakahawak ni Ephraim sa kanyang kamao hanggang sa manginig. Alam ko ang hindi alam ng ibang estudyante. Ang kakayahan niyang mag-interpret ng banal na kasulatan ay isang pagkukunwari lang. Lahat ng karangalan ay ninakaw niya mula sa tatay ko matapos sirain ang aming pamilya. Naging matalim ang kanyang mukha. Napapalibutan ng ubergeistven intensya. Paano niya nagagawang maging kampante? Tiningnan niya si The Q-Line na laging gwapo at nagniningning. Labis na nagagalit. Nakatayo ka sa posisyong dapat sana ay para sa tatay ko. Nagalit si Ephraim. Kumislap ng panganib ang kanyang mga mata. Gusto kong ilantad ang kanyang mga kasinungalingan at patayin siya agad. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang ngipin at nagtiis. Sinasabi sa sarili, pero ngayon, kailangan kong magtiis para pabagsakin siya. Kailangan kong maghanda ng mas marami para sa isang perpektong plano ng paghihiganti. Sakto sa oras na iyon, malakas na nagsalita si The Q-Line. Pansin lahat, sisimulan ko na ang lecture. Nakahalukip-kip siya, tuwid ang likod, nakatayo sa harap ng napakaraming mata. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang senior professor sa Magic Tower na ito. Isang Archmage-level sorcerer, na kayang pamunuan ang libu-libong elemento. Naatasan akong maging espesyal na lecturer para sa inyo. Mababa at pantay ang kanyang boses. Walang emosyon ang mukha. Ang mga salamangkero ay nahahati sa 11 antas, kung saan ang Archmage ang ika-4 mula sa itaas. Nang makarating kayo rito, malamang alam nyo na ito. Una, maikli niyang tinalakay ang klasipikasyon ng mahika. Ngunit ang mahika ay pangunahing nahahati sa 3 katangian at 9 na paaralan. Ang sistema ng katangian ay kinabibilangan ng pinagmulan. Ang pundasyon ng mahika. Pagkatapos, mas detalyado niyang inisa-isa ang paraan ng paggana, elemento, komposisyon ng materya, at materyal na nagsisilbing tagapamagitan ng mana. Tungkol sa klasipikasyon, mayroong summoning, spiritual, destruction, support, control, manipulation, enchantment, harmony, at panghuli, specialization. Habang sa labas ay nakatuon siya sa pagtuturo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ng isang salamangkero na, ngunit sa isip niya ay lihim na nag-iisip ng iba. Mas maayos ang takbo ng lahat kaysa sa inaasahan ko. Tiningnan ang mga estudyante. Lahat ay masusing nakikinig. Nakahinga ng maluwag si The Q-Line. Hindi lang ito ang una kong lecture, kundi nagtuturo pa ako ng teorya ng mahika. Isang asignaturang hindi ako pamilyar. Kahit na binabasa ko lang ang isang inihandang script. Naalala ang makapal na aklat na puno ng sulat. Hindi niya inaasahang medyo magugulat siya. Ngunit tila na master ko ang buong nilalaman nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga estudyanteng tahimik na nakaupo ng maayos. Ang katangiang dignidad at pagsupil ay nagiging dahilan para lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Habang ang katangiang elitista ay tumutulong sa akin na hindi makaramdam ng pagkailang sa harap ng Athens yung iyon. Nananatiling malamig at walang emosyon ang kanyang mukha, sa halip na makaramdam ng pressure. Naging natural ito. Hindi niya napigil ang purihin ang orihinal na may-ari ng katawan. Ang mga katangian ni The Q-Line ay talagang ginagawa siyang isang angkop na lecturer. Dito, sinimulan niyang talakayin ang mana. Ang mana ay may iba't ibang gamit depende sa bahagi ng katawan kung saan ito nakaimbak. Isa-isang lumitaw sa kanyang isip ang mga imahe ng mga lugar kung saan nakaimbak ang mana. Una ay para sa mga kabilang sa HTHNG FAPSU. Karaniwan, iniimbak ng mga salamangkero ang mana sa loob ng utak, ang lugar kung saan pinakamadaling i-visualize ang mga spell.
Susunod ay para sa mga kabilang sa HTHNG KMC. Sa kabilang banda, iniimbak ng mga swordsman ang mana sa puso, ang organ na nagbobomba ng dugo sa buong katawan. Panghuli ay para sa lahat. At sa huli, ang dantian ang pinakaangkop na lugar para mag-imbak ng mana para sa lahat dahil mayroon itong malakas na ugnayan sa pagitan ng panloob at panlabas na enerhiya. Tinapos ni The Q-Line ang lecture sa isang payo. Ang gusto kong sabihin ay simple lang. Mahalaga ang pagsisikap, ngunit kung hindi sapat ang talento, kailangan din ng maingat na pagpili at konsentrasyon. Kasabay nito, lihim niyang kinilala, tunay ngang angkop na payo para kay The Q-Line. Pagkatapos ay hindi sinasadyang naisip niya ang tunay na pagkatao ng orihinal na may-ari ng katawan. Sa katotohanan, si The Q-Line ay hindi isang masyadong talentadong karakter. Kahit na ngayon ay mayroon siyang 3,375 mana. Tinaasan niya ng kilay, nag-iisip, ngunit mayroon pa ring karakter na may pangalan na may higit sa 30,000 panimulang mana. Ang pinakakailangang makinig sa payong ito ay siya mismo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kabalintunaan. Nakakatawa talaga. Kahit ano pa, isa lang itong handa ng lecture. Sakto sa oras na iyon. Tapos na ang oras ng klase. Mabilis niyang inanunsyo. Ang lecture ngayon ay nagtatapos dito. May isa pa akong huling bagay. Nag-atubili si The Q-Line. Nag-aalangan ako sa pangungusap na ito. Kailangan ko ba talagang basahin ito? Medyo nahihiya siya. Ang tunay na The Q-Line ay hindi ito babasahin. Sa huli, nagpasya pa rin siyang sabihin ito. May tanong ba kayo? Narinig iyon ng mga estudyante at nagbulungan. Ngunit tila walang nang ahas magsalita. Tuwang-tuwa si The Q-Line. Mabuti. Mukhang walang may tanong. Sakto noong akma na siyang mabilis na aalis. Kung walang may, biglang umalingaw-ngaw ang isang malinaw na boses. Professor The Q-Line. Biglang tumayo si Ephraim. Malakas na nagsalita. Isang kakaibang spell ang natuklasan sa dormitoryo ng mga salamangkero kagabi. Mayroon pang ang nagsasabing gawa iyon ng isang demonyo. Bilang henyo sa interpretasyon ng banal na kasulatan. Ano po ang masasabi ninyo rito? Kalmadong tinawag ni The Q-Line siya. Ikaw. Dahan-dahan siyang nagtanong. Talaga bang bahagi ka ng Magic Tower? Nagulat si Ephraim. Paumanhin po. Bakit po ninyo naitanong? Malamig siyang pinaalalahanan ni The Q-Line. Kung talagang taga-Magic Tower ka, dapat nagpakilala ka muna. Pagkatapos ay nagbitiw siya ng isang napakawalang pusong pangungusap. Hindi ko sasagutin ang tanong mula sa isang batang walang galang na tulad mo. Ito ay direktang ikinagulat ni Ephraim. Ano? Walang magawa siyang nagmakaawa. Professor The Q-Line. Talagang sumuko na rin siya. Paumanhin. Pero wala nang ibang paraan. Labis siyang nanlumo. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano karaming mana ang nauubos ng pag-unawa. Lumitaw ang mana board, mana 2005 3,375. Lihim siyang nagkalkula, para lang maintindihan ang script ng lecture na ito. 1,300 mana na ang nawala. Sino ang makakaalam kung gaano karaming mana ang mawawala para sa isang spell na hindi ko pa nakikita? Ang pagtanggi niyang sumagot ay naging dahilan para pagtawanan si Ephraim ng kanyang mga kaklase ng harapan. Mayroon pa ngang sinadyang hindi itago at malakas siyang pinagtsismisan. Sinubukan niyang kumuha ng atensyon pero nabigo. Nang marinig ito, agad na umitim ang mukha ni Ephraim. Kumunat ang kanyang noo at nagngalit ang mga ngipin. Biglang sumigaw si Ephraim. Teka, binaliwala niya ang pagtanggi ni The Q-Line at diretsong tinanong ang problema. Tumanggi ang Magic Tower na ipaliwanag ito. Sinasabing chismis lang daw. Pero naniniwala akong matutukoy ni Profesor ang uri ng spell na ito. Sa sumunod na segundo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mag-summon ng isang spell. Ang spell ay pinakawalan sa gitna ng klase. Matapang na idineklara ni Ephraim. Opisyal kong hinihiling na ipaliwanag ninyo ang spell na ito. Kakatingin pa lang ni The Q-Line sa spell na iyon. Agad siyang nawalan ng malaking halaga ng mana. Ngayon ay 363,375 na lang ang natira. Nagpatuloy si Ephraim. Ilang apprentice sorcerers ang nanatili sa dormitoryo para suriin ito. Ngunit wala pa ring progreso. Kung mabibigyan ninyo kami ng pahiwatig. Hindi niya pinatapos magsalita si Ephraim. Mabilis na nag-conclusion si The Q-Line. Ito ay barrier magic. Natulala si Ephraim. Po, ayaw nang pahabain ni The Q-Line ang usapan. Hindi na kailangang bigyan kayo ng pahiwatig.
Malamig niyang ipinaliwanag ng mas malinaw. Ito ay barrier magic na kabilang sa illusion system. May nagtangkang ikulong kayo rito. Pagkasabi nito, dahan-daang tinapos ni The Q-Line ang kwento. Iyon lang. Naiwan si Ephraim na tulala at walang masabi. Agad pagkatapos, lumitaw ang notification ng sistema. Side quest completed, teaching at university. Shop currency dagdag 0.5. Sa kainan ng Magic Tower Academy. Masayang nagkumpulan ang mga tao para kumain. Pumunta rin si Ephraim dito para kumain. Malalaki ang subo niya kaya kumalat ang pagkain sa paligid ng kanyang bibig. At walang tigil siyang bumubulong. Nakakainis talaga siya. Galit na naalala ni Ephraim ang eksena kanina. Gusto kong ilantad ang kanyang mapanlinlang na kakayahan sa interpretasyon gamit ang isang hindi kilalang spell. Humigpit ang kanyang kamao. Iniisip ang kahihiyang walang mapagtaguan. Sa halip, tinawag niya akong walang galang dahil lang nakalimutan kong sabihin ang pangalan ko. Akala ko mamamatay na ako sa hiya. Biglang lumungkot ang kanyang emosyon. Pero siguradong nagulat siya, nang subukan niyang takasan ang sitwasyon. Tinawag niya itong illusion magic. Naguguluhan niyang pinag-isipan muli ang sinabi ni The Q-Line. Ang illusion magic ay napaka-komplikado. Kaya karaniwang nangangailangan ito ng isang tagapamagitan. Paano ito magiging illusion magic kung walang tagapamagitan? Siguradong sigurado si Ephraim sa kanyang alaala. Kahit isang beses ko lang nakita. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang ipinakita ko sa kanya ay eksaktong kopya ng hindi kilalang magic circle na iginuhit sa pangunahing pinto ng dormitoryo kagabi. Bagamat noong una ay medyo nalito ang lahat, naging research material ito para sa mga bago. Galit niyang iginiit. Alam kong puro kasinungalingan lang ang sinasabi niya. Biglang mula sa likuran, nagmamadaling tumakbo si Julia. Sumisigaw. Ephraim. Si Ephraim. Tuwang-tuwa si Julia. Nagmamadaling ipinakita ang magic circle mula kahapon. Nalinawan ito nang muli naming binuo ang spell bilang isang kalasag. Tulala si Ephraim. Hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Naka-cross arms si Julia. Masayang tumatawa. Talagang namangha ako. Sobrang takot namin kay Propesor kaya hindi kami nang ahas magtanong. Ang tapang mo rin talaga. Ngayon lang nahimasmasan si Ephraim. Nahihiya siyang nagkumpirma muli. Ha? Teka. Ibig mong sabihin. Totoo talagang kalasag yun. Masayang sumagot si Julia. Oo. Ang galing talaga ni Propesor The Q-Line. Diba? Paano niya nalaman na illusion magic yun nang walang tagapamagitan? Takot na takot si Ephraim. Hindi matanggap. Imposible. Imposible yan. Hindi alam ni Julia ang iniisip niya. Masayang ngumiti at kumaway ng palem. Salamat, Ephraim. Ipapadala namin ang ulat tungkol dito. Siguradong isasama namin ang pangalan mo. Magalang na nagpasalamat si Ephraim. Oo, salamat. Pagkaalis ni Julia, kinuha ni Ephraim mula sa kanyang bag ang isang piraso ng papel. Sinusubukang humanap ng dahilan para magpaliwanag. Siguradong tsamba lang yun. Pagkatapos ay natawa siya sa sarili. Sa huli, pinalaki ko lang ang kanyang reputasyon. Tahimik na binasa ni Ephraim ang papel. Kaalaman sa elemental magic. Advanced level. 5 credits. Lecturer, The Q-Line von Grahan Yakline. Lalong naging hindi maganda ang itsura ni Ephraim. Isang lecture na inorganisa ni The Q-Line sa semestreng ito. Sabi nila, kung lubos mong kilala ang iyong kaaway at ang iyong sarili, hinding-hindi ka mabibigo. Humigpit ang kanyang kamao. Kailangan kong ihanda ang sarili ko kung haharapin ko ang hayop na yun araw-araw. Galit na naisip ni Ephraim ang anyo ni The Q-Line. Hintayin mo ako, The Q-Line. Ilalantad kita agad. Lumitaw ang notification ng sistema. Side quest completed, class at the academy. Story unit dagdag 0.5. Malamig ang mukha ni The Q-Line. Lihim na napabuntong hininga. Muntik nang mapahamak. Naalala niya noong nakita niya ang mahika sa klase. Sa sandaling makita ko ang mahika na iyon. Hindi sinasadyang na-activate ang aking pag-unawa. Ang kakaibang mahika na iyon ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Ang pagtingin lang sa magic circle na may magkakaugnay na mga linya ay sapat na para ubusin ang lahat ng mana sa aking katawan. Noong panahong iyon, tinitigan lang ni The Q-Line ang mahika na iyon nang hindi makawala. Hindi ko man lang alam kung anong uri ng mahika iyon. Kahit doble pa ang mana ko ngayon, hindi ko pa rin maiintindihan ang mga patakaran ng mahika. Nakaramdam siya ng ginhawa, kahit papaano.
Walang masamang nangyari. Sakto sa oras na iyon. Mula sa kabilang direksyon, biglang may nagsalita. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang boses na iyon ay kay Julie. Natulala siya. Ang taong iyon ay, hindi nagbago ang ekspresyon ni The Q-Line. Puti ang buhok at maliwanag ang mga mata. Maraming beses ko nang nakita ang taong ito sa pamamagitan ng computer. Dahan-daang nagtanong si Julie. Kumusta ka na? Pagkatapos ng ilang segundo ng pagmamasid, natanto niya na iyon si Julie Von de Freyden. Sa isip niya, siya ang kasintahan ni The Q-Line at isang kilalang karakter na magiging tuktok ng propesyon ng Knight. Hindi ko inaasahang makikita ko siya rito. Ngunit sa labas, malamig siyang sumagot. Hindi ako sigurado. Tiningnan siya ni Julie. Sabihin na nating okay lang. Nakatayo siya sa tapat ni The Q-Line. Nagtatanong, okay ka lang ba? Kahit na sinira mo ang pangako natin isang linggo na ang nakalipas. Sa labas, marahil iniisip ni Julie na siya ay isang walang pakiramdam na tao. Ngunit ang kanyang kalooban ay medyo malalim. Anong pangako? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Hindi niya maalala kung ano ang ipinangako niya kaya gusto niyang humanap ng paraan para makaiwas. Mas mabuting iwasan na lang. Hindi ko maalala. Ngayon, hindi na siya pinayagan ni Julie na umalis. Tumayo siya sa harap, medyo galit, at hinaranggan siya. Tatakbo ka ba? Tulad ng dati, tiningnan ang matigas na babae sa harap niya. Naisip niya, mukhang hindi niya ako papayag ang umalis. Nakatayo si The Q-Line sa harap ni Julie. Mukhang nakalimutan ko dahil sa lagnat ko kanina. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang ipinangako natin? Ang alaala na hindi niya matandaan ngunit malinaw na naaalala ni Julie. Ay pangako mo sa akin, kung magiging tapat ka sa sarili mo at aaminin ang iyong pagiging mayabang at arogante. Pakakasalan kita kahit gumuho pa ang mundong ito. Marahil ay nadismaya si Julie kay The Q-Line. Mukhang nagkamali akong pagkatiwalaan ka. Yumuko siya. Malamig na nagsalita. Pwede ka nang umalis. Sumunod si The Q-Line. Humakbang ng ilang beses. Pagkatapos ay lumingon kay Julie. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Kung gayon, aalis na ako. Napakagatlabi si Julie sa likuran. Hindi makapaniwala. Naalala ni Julie ang unang araw na nakilala niya si The Q-Line. Ang kasunduan ko kay The Q-Line ay para sa kapakanan ng aming pamilya. Si The Q-Line, isang talentadong salamangkero. At si Julie, isang talentadong knight. Naalala ang kanyang ama na nag-aalala lamang sa kaunlaran ng pamilya. Ang pagsasama nilang dalawa, sigurado akong makakabuti ito para sa politika at lahi. Pareho silang tahimik sa hapunan. Pinag-uusapan ang kasal para sa politika. Ang pamilyang Q-Line at ang pamilyang Freyden. Parehong maharlik ang lahi, walang tumutol sa kasal na ito. Noong panahong iyon, iniisip lang niya ang kapakanan ng pamilya. Okay lang, para sa kapakanan ng pamilya. Kahit hindi ko siya mahal. Gayunpaman, agad na natanto ng dalawang pamilya na hindi umiiral ang kanyang talento. Marahil ayaw niyang aminin ito. Ngunit niloko niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtawag sa sarili na isang henyo sa spell analysis at naging isang propesor. Pagkatapos ng ilang insidente, hindi na siya nagyabang ng kanyang mga nagawa, para hindi mapahiya sa publiko. Itinago ito ng dalawang pamilya. Bagamat sinubukan itong itago ng pamilyang Q-Line at Freyden. Sigurado akong ayaw ng dalawang pamilya na maging paksa ng usapan. Nakatayo si Julie sa gitna ng mga nagtitiis na kamay. Ayaw nilang malantad ang kanilang mga kahinaan. Napakagatlabi siya sa galit. Pero hindi ko ito pwedeng palampasin. Tinanggap ko pa rin ang isang kasal na walang pag-ibig. Pero hindi ko mapapatawad ang kasinungalingan. Iyon ang aking pananampalataya bilang isang knight. Iyon lang. Noong araw na iyon, pagkatapos ng ilang minutong kasunduan, pumayag si The Q-Line. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Pumayag din siya. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ikaw, humigpit ang pagkakahawak ni Julie sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi mo pa rin ba tutuparin ang pangako mo? Lumipat ang eksena sa malaki at marangyang Imperial Academy. Ang Magic Tower. Ang Imperial Academy ang pinakamagaling na akademya sa laro. At ang Departamento ng Mahika ang namunguna. Maaari mong ituring ang Departamento ng Mahika na parang Seoul National University College of Medicine. At ang Magic Tower ay ang Seoul National University Hospital. Tumingin sa paligid si The Q-Line. Nagmamasid at namangha. Maganda tingnan. Ang campus ay puno ng mga estudyanteng naglalakad.
Isang malaking campus, matatayog na mga gusali at namumulaklak na mga hardin. At maayos na inaalaga ang mga hardin. Naaalala ko ang isa sa mga universidad sa Amerika. Naalala ni The Q-Line ang mga araw bago siya napunta sa mundong ito. Ang mga miyembro ng team at ako ay gumugol ng mga gabing iyon para likhain ang ganitong kapaligiran. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng mga babaeng estudyanteng masayang nag-uusap. Nararanasan ang kasariwaan ng kabataan. Sana mas naging mabuti ako kung nasa ibang katawan ako. Nararanasan ang campus na ito. May isang taong nagmamadaling tumakbo at natisod paarap. Nanlisik ang mga mata ni The Q-Line. Puno ng pag-iingat, natisod si Allen sa likuran ni The Q-Line. Kaya tumama ang dala niyang kahon sa dibdib ni The Q-Line. Nahulog ang laman nito, kaya napasigaw siya. Nahulog si Allen sa lupa. Walang tigil na humihingi ng tawad habang nagkalat ang mga gamit. Paumanhin po. Nagmamadali po akong makipagkita kay Propesor. Nagulat si The Q-Line. Nag-iisip, ito yung bata kanina. Akala ko ambush. Ikaw si Zoro, di ba? Nang mapansin niyang mukhang mali ang pagkakabigkas niya ng pangalan. Itinama siya ng bata. Hindi po, Allen po. Tinitigan siya ni The Q-Line at sumagot. Siguro nagkamali lang. Naguguluhang nag-atubili si Allen. Sige po, sino po si Zoro? Nakarating na sila sa opisina ni The Q-Line. Binuksan ni The Q-Line ang mga dokumento. Ito pala ang dahilan kung bakit ka nagmamadaling makipagkita sa akin. Maayos na tumayo si Allen. Opo, Propesor. Ito po ang listahan ng mga sponsor para sa mga bagong salamangkero ngayong taon. Ang Magic Tower na ito ay katulad ng isang research facility sa totoong mundo. Kaya mahalaga ang pera para sa pagpapaunlad ng mahika. Ang mga propesor sa Magic Tower ay mag-sponsor ng mga bagong salamangkero na sa tingin nila ay karapat-dapat. May napansin si The Q-Line. Ito, hawak ang personal file. Nakita niyang kumikinang ito. Ang pangalan ay kumikinang. Sa tingin ko, dahil ito sa katangian ni The Q-Line. Ikinwento ang ilang maliliit na bagay. Bihirang mayamang tycoon, inilalarawan ng isang likas na tycoon at isang natatanging financier na may walang kapantay na intuisyon para sa mga bagay na may halaga. Habang mas maraming impormasyon ang ibinibigay, mas nagiging tumpak ang iyong intuisyon. Matalas na paningin, bihira, inilalarawan ang kakayahang makaramdam ng biswal gamit ang paningin. Mga katangian, mana points, at mga elemento, katulad nito, pangunahing ginagamit ito para iugnay sa ibang katangian kaysa gamitin ng mag-isa. Lihim siyang namangha, siguradong dahil ito sa kombinasyon ng bihirang mayamang tycoon at matalas na paningin. Sa tingin ko, ang salik sa likod ng pangalang ito ay magdadala ng yaman. Binaligtad ang bawat personal file. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. May ilan ding ganito. Halos lahat ng file ay nasuri na ni The Q-Line. Ngunit iisa lang ang pinakakumikinang. Pero siya ang pinakakumikinang. Tinaasan ni The Q-Line ng kilay. Binabasa ang impormasyon sa papel, Efrain Luna. Isang kilalang pangalan sa laro. Ayon sa developer na namamahala sa kanyang disenyo. Ninakaw ni The Q-Line ang kanyang ama. May isang bahagi sa impormasyon na medyo hindi maganda. Gayunpaman, nagtanong si The Q-Line kay Allen. Bakit walang sponsor si Efrain Luna? Kinamot ni Allen ang kanyang batok. Nagtatanong muli, si Efrain Luna po. Nag-aalangang sumagot si Allen. Sa tingin ko po, natatakot ang lahat. Hindi pa tapos magsalita, may sagot na si The Q-Line. Naiintindihan ko na. Natatakot ang mga tao sa gagawin ko kung ay sponsor nila siya. Sinuri niya ang impormasyon ni Luna. Sapat ang talento niya para makapasok sa Magic Tower kahit walang akademya. Nang maisip ni The Q-Line ang kaaway, naging seryoso ang kanyang mukha. Gayunpaman, itong si Efrain Luna ay kaaway ni The Q-Line. Hindi, si The Q-Line ang kaaway niya. Ang wakas sa laro ang pinakakasuklam-suklam. Kung hahayaan kong mangyari ang lahat tulad ng sa laro, pagkansela ng kasunduan sa kasal, kondisyon na patayin si The Q-Line, magkakaroon ako ng parehong wakas. Mabilis na binasa ang mga magagamit na impormasyon. Tadhana ng kontrabida, inilalarawan ang tadhana ng kontrabida. Lahat ay umaasang mamamatay siya. Gayunpaman, ang mga bagay na hindi makakapatay sa kanya ay magpapalakas sa kanya. Sa laro, namatay si The Q-Line sa maraming paraan. Minsan, sinaksak sa puso, minsan sinaksak sa ulo, minsan naman nalasan sa alak, o sumabog dahil sa pagsabog ng sining.
Anuman ang paraan, hindi magbabago ang katotohanan ng kanyang kamatayan. Naka-cross-leg si The Q-Line. Nag-iisip, kung gusto kong mabuhay, kailangan kong gumawa ng ibang pagpipilian. Kumunat ang kanyang noo. Isang pagpipilian na magagawa ng orihinal na The Q-Line. Naglagay ng ilang linya sa papel. Nagsalita siya. Allen, isumite mo ito at humiram ka ng ilang aklat. May isusulat ako bago umuwi. Mabilis siyang sumunod. Opo, nakuha ni Allen ang gusto niya at isinara ang pinto palabas. Palem, Profesor, sa malaking silid ngayon, si The Q-Line na lang ang natira. Malabong nag-iisip, kailangan ko ng maraming pera para mabuhay. Pwedeng gamitin ang pera para maiwasan ang maraming kamatayan. Mayroon ng sariling plano si The Q-Line para kumita ng pera. Ang pag-i-invest sa isang salamangkero ay isang paraan para kumita ng pera. Ngunit ang mundong ito ay labis na kinasusuklaman si The Q-Line. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Napakaraming pangalan sa mundong ito ang nagagalit sa akin. Humigpit ang kanyang kamao. Nag-iisip, papatayin nila ako anumang oras na magkaroon sila ng pagkakataon. Para mabuhay, ang talagang kailangan ko ay isang paraan para makatakas. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo. Nagsama ng isang pulang bowl ang apoy. Iniisip sa sarili, kailangan kong lumakas. Paulit-ulit na sinasabi ni The Q-Line sa sarili. Ang pinakamahusay na paraan para mabuhay ako sa mundong ito ay ang maging mas malakas. Gayunpaman, ang talento ni The Q-Line ay nasa katamtamang antas lamang. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko kayang harapin ng maayos ang mga banta sa hinaharap. Hindi ako makakaligtas sa napakaraming kamatayan na naghihintay pa sa unahan. Paulit-ulit na idiniin niya ang malungkot na hinaharap ng sarili. Hindi ako makakaligtas sa napakaraming kamatayan na naghihintay pa. Nanliit ang mga mata ni The Q-Line. Nag-iisip, bagamat may isang bagay akong pabor sa akin. Iyon ay ang aking mga katangian. Hindi kayang kontrolin ni The Q-Line ang lahat ng 4 na elemento tulad ng kanyang ipinagyayabang. Ngunit tiyak na may potensyal siya sa pagkontrol ng mga elementong lupa at apoy. At ang resulta ng pagsasama ng lupa, apoy, at metal ay humantong sa pagbuo ng isa pang katangian ni The Q-Line na tinatawag na kamay ni Midas. Ang natatanging kamay ni Midas ay kumukonsumo ng mana ng gumagamit para buksan ang potensyal ng target. Dahil sa paggamit nito, kaya pa rin niyang lumaban. Sa makatuwid, ang talento ni The Q-Line sa pagkontrol ng metal ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga lumulutang na espada gamit ang telekinesis. Binuksan niya ang aklat. Masusing binabasa ang bahagi tungkol sa pangunahing manipulasyon ng mahika. Mukhang kahanga-hanga kapag tinawag na lumilipad na espada na kinokontrol ng telekinesis. Ngunit sa totoo lang, pagkontrol lang ito ng mga bagay gamit ang isip. Gayunpaman, tiyak na hindi ito karaniwan sa mundong ito. Pangunahing manipulasyon ng mahika. Ang kakulangan ko sa lakas ay maaaring punan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga katangian ng metal. Sa aklat na iyon, detalyadong nakasulat ang mga tagubilin sa paggamit ng telekinesis na kailangan niya. Ngunit para may sagawa ang lahat ng ito, kailangan munang matutunan kung paano magkontrol. Kailangan kong matutunang kontrolin ang mga bagay. Ipinatong ang kamay sa pahina ng aklat. Sinimulan ni The Q-Line ang pagsama ng mahika. Subukan natin. Ang kapangyarihan mula sa kanyang kamay ay unti-unting kumakalat ng pantay. Ang mga magic seal sa aklat ay sabay-sabay na umangat at bumuo ng isang pattern. Isang kahanga-hangang magic circle ang agad niyang itinayo. Ang mana ay umikot at maramihang pumasok sa isip ni The Q-Line. Ang nilalaman at mga spell ng telekinesis ay direktang pumapasok sa aking isip. Humihingal siya dahil sa biglaang pagtanggap ng napakaraming impormasyon. Tumingin sa pluma sa tabi. Determinado si The Q-Line na isipin. Siguro ngayon, sa isang sigaw lang, nagtagumpay siyang kontrolin ang pluma na lumulutang sa hangin. Ang utak ni The Q-Line ay talagang naging mas matalino. Ngayon, naisalo ko na ang pangunahing telekinesis at hindi ko na kailangan ng mga spell para gamitin ito. Nang makita ang isang bagay na dati niyang nakikita lang sa laro na nagkakatotoo ng ganito. Ang pagsasaulo ay nagpapahintulot sa utak na automatikong gamitin ang mga spell na naunawaan mo na. Tuwang-tuwa siyang nagkalkula, bagamat pangunahin lang ito. Kung ganito lang, hindi ko maaabot ang antas na gusto ko. Kahit pa may mas mataas na antas ng telekinesis. Tumingin sa tumpok ng mga aklat ng spell. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Anong gagawin ko?
Tinanong niya ang sarili kung maaari ba niyang ilagay ang mga magic circle sa buong katawan niya. Sa mundong ito, habang mas malaki ang mga magic circle, mas malakas sila. Sa makatuwid, kung lubos kong mauunawaan ang aking katawan gamit ang pag-unawa, hindi lang ang utak kundi pati na rin ang aking puso at kalooban.